Ang Japanese vlogger na si Hiwo, hindi man dugong Pinoy, 100% pusong Pinoy naman daw. Ang pagmamahal nga raw niya sa Pilipinas umabot hanggang sa pagpapatuli. Yan ang trending prank video na ginawa ng kanyang mga kaibigang Hapon na si Rio at Hiro na umabot ng 10 million views. Kaya mo yan! Di ba halos lahat ng mga lalaki dito sa Pilipinas tuli? Pero sa Japan, support kami! Yun, support nga yung mga Hapon. So inisip ko, since yung goal nila, they want to be a Filipino, di ba? And kahit Japanese na pusong Pinoy, for me, pag hindi sila tuli, hindi yun Filipino. So today, papatuli natin yung isang friend ko si Iwa. Dito kasi sa Pilipinas, bata pa lang, Operation Tuli na. Kasi in Japan, most of the guys, most of the men there are not circumcised. There's no culture. Kaya naman si Iwa, pumasa. Masakit pa po? Siyempre takot ako. Then, ayaw ko solo. So, I bring to Rio. Sa surgery. Yes. Then, hawak ng kamay. Like that talaga. Yes. Sakit! Yes. Siyempre masakit. Siyempre masakit talaga. Yung anesthesia. Madami, no? How many, Tusok. Tusok? Tatlo, apat. Yes. Ang dami! Pero still masakit talaga. Yes. At ngayon, si Iwa, proud tuli na. Pinoy na ako! Mabuhay ang bagong tuli! Ang pagkakaibigang Rio, Hiro at Iwa nabuo sa kanilang home country sa Japan. Si Hiro dating gitarista ng isang banda. Si Iwa nagtrabaho bilang office staff. Pero nang pumutok ang pandemya, ang kanilang trabaho nawala. Mabuti na lang, to the rescue si Rio na nooy nakatira na sa Pilipinas dahil si Rio, Japinoy o half Japanese, half Filipino. They were fully stressed kasi especially Iwa and Hiro, they're like fresh grad. And ako, I was okay. Kaya naman sa tulong ni Rio, sina Iwa at Hiro, lumipad papuntang Pilipinas para muling magsimula. Hindi ako scared kasi matagal ng friendship kasi Pagdating sa Pilipinas, from driver to instant vlogger, ang naging mission nga raw nila, Our content is Japanese becoming Filipino. So, ako rin, of course, them to be a Filipino, parang, of course, from zero talaga. So, they have to explore words, food, everything. Ako sobrang mahirap Tagalog. So when I came to in the Philippines 2022 February, that is my first time. So my skill of language, English baba, sobrang baba, and then also Tagalog zero. That's that. ang kanilang araw natutuhan kung sa Japan, chopsticks ang pangunahing kubyerto sa pagkain. Dito naman sa Pilipinas, kamayan is in. ito, libre ba to? Yes! Oh! Maji? Mas masarap libre. Here in the Philippines, use kamay. Kamay. Yeah. Pero, don't forget hugas. Hugas. Kain tayo? Okay, kain na. po. Itadakimasu! Itadakimasu! Wow. Kung sa Japan dapat magbow kung babati sa iba, lalo na sa nakatatanda. Sa Pilipinas, mano po lolo at lola. May mga pagkakaiba man, marami rin daw ang pagkakatulad. Kung sa Pilipinas, pag nakabangga ka ng ibang tao, sorry lang sapat na. Abay ganoon din naman daw sa Japan. At ang paboritong pagkakapareho raw ng magbabarkada kagaya nila, mahilig din tayo mga Pinoy kumanta. Kaya naman ang Japanese trio, bumuo dito sa Pilipinas ng sarili nilang banda. Si Iwa bilang drummer, si Hiro naman sa guitar at si Rio ang kanilang lead vocalist. Pero ang mas nakamamangha, ang unang single ng Japanese trio,
purong Tagalog. Akalain mo? Nag-iisa sa aking kwarto, hinintay yung tawag. Ngunit bakit ganon, di mo pinapansin? We just released our first single, Cocoa. Most of the comments, they like it. We already have like 200,000 views on YouTube. And then the comment section is like, wow, Tagalog pero parang anime. Like that. Sana ay makita mo rin ang aking tunay na nararamdaman. Kaya naman ang mga Pinoy netizen, kinagiliwan din ang tugtugan ng banda. Kung mayroon man daw silang pinapangarap, I want to one day we play in the sobrang big stage, like a big stage, and then lahat audience kanta our song. That is my dream. Yes. Sobrang sarap. Yes, Yes. here in the Philippines. ika nga nila, ang pagka-Pilipino minsan wala sa dugo, kung hindi nasa puso. Gaya ni Rio, Hero at Iwa, na hindi man 100% dugong Pinoy, handa namang yakapin ang kultura ng bansang itinuring na nilang pangalawang tahanan.